Mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Veritas. Mga kabunyog, mga kababayan, subscribe na po kayo sa Veritas YouTube channel. Follow na po kayo sa Veritas Meta or Facebook page. O dito po, mga bagong talakayan po ang dinidiscuss natin na hindi nyo pa napapanood sa iba ko pang social media platforms. Ito, si Junby Crimulya, grabe. Ano bang mga ano nito? Ah, Planong bumiyahe pa Portugal para kay Saldico. Pupunta ng Portugal para kay Saldico, talagang ano 'no, talagang itong si Junvic Rimulya ano, ah, sasakayan niya 'to, sasampangin niyang oportunidad dito. Oo nga naman, 'pag napabalik niya si, Saldico dito, siya ang nakapagpabalik sa Pilipinas, malaking ano 'yan sa kanya, balita 'yan, hmm. Kaya lang ano, ito may announcement pa itong si Junvic Rimulya. Para daw maaresto si ano, si, ah, itong si Atong Ang, taasan daw ang reward. 'Pag napikon daw siya kay Atong Ang, tataasan daw ang reward. 10,000,000 na nga yung reward ngayon, eh. Anong gagawin mo, 15,000,000? Ay, kapag 15,000,000 'yan, ah, baka naman paghahati-hatian lang 'yan ng ano ng PNP, baka sila-sila rin lang maghati niyan. Baka naman alam na nila kung nasaan, hindi muna inaaresto. Hinihintay nila na ilabas ni Secretary Junvic Rimulya na itaas yung reward eh. Eh ngayon pa lang kasi nagsasalita na si Junvic Rimulya eh. Tataas daw yung reward. Ha? Para talagang maaresto na daw si Atong Ang. Hindi maganda yan. Kasi magiging president yan. So sa ngayon, para maaresto si Rimulya, ay si Atong Ang, tataasan mo ang reward. 10,000,000 na nga, mataas na yun. Gagawin mo pang 15,000,000? Wala pa nang malamang sinasabing amount. Pero pag ginawa niyang 15,000,000 yan, grabe na yan. Sa susunod niyan, kung may aarestuhin ang mga pulis, ang PNP, CIDG, hindi na muna aarestuhin. Hihintayin muna nilang maglabas ng reward. At hindi rin nila kaagad-agad aarestuhin. Hintayin nilang itaas ang reward. Ganyan ang mga president yan eh. Kaya itong si Junvic Rimulya hindi nag-aano 'to, eh, hindi kinokonsidera ang mga implications ng ano 'yun, eh, para lang sa kaniyang ambisyon sa politika, gusto niyang umano siya, talagang, naka-declare na yata ito tatakbo sa 2028. Panay ang pa-interview, tsaka sa interview niya openly sinasabi niya tatakbo siya sa 2028. Gano'n yung ano ni Junvic. Kaya lang itong mga ano niya ngayon, pupunta daw siya ng Portugal, kung kailangan na siya'y pumunta, kakausapin niya si Saldico, siya raw ang mag-i-escort dito pabalik sa Pilipinas. Oh, 'yun ang sinasabi ni ano, ni Junvic. Tapos para daw maaresto talaga si Atong, itaas na ang reward. Talagang habol nito, ang habol talaga ni Junvic, malaman siya sa mga balita. Pagpabalik kay Saldico, pag-aresto kay Atungan, gagawin ang lahat kahit ano na, eh, mali-mali na ang katulad niyan, tataasan mo ang reward, sus naman. Ano ba naman 'yan, ha? Oh, anyway, mga kabunyog, mga kababayan, itong si ano ngayon, si Junvic Rimulya, laman ng mga balita, eh. Kahit si Trillanes nag-react na, eh. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, "Bawas-bawasan mo kasi ang press con." Panay ka na lang press con, eh, ang daming mga nawawala hindi mo maaresto kasi naka-focus ka sa press con mo, eh. Binira si ano, eh, binira si Junvic, hmm. Ano 'to, mga kabunyog, ito kasing pagdeklara ni Junvic na posible siyang tumakbo sa 2028, ang laging habol na nito ni Junvic ano, lalo siyang pag-usapan sa media, gusto niya lagi siyang laman ng balita, ah. Kaya hindi na maganda, eh, hindi na maganda, media mileage na ang habol niya, eh. Ha? Yan yung ano, yan yung masama diyan ngayon. O katulad niyan, pupunta lang Portugal, wow, mag-aano, ha?
ano daw, siya daw ang lalakad na mapabalik sa Pilipinas si Saldico. Hmm, kung kailangan daw na mag-ano siya, kausapin niya at eskortan niya pabalik. Hmm, ano 'yan, talagang lahat ng mga ginagawa ngayon ni Jun Vic Rimulya para sa pagtakbo sa 2028, eh. Lahat ng ano niya ngayon, lahat ng kaniyang, mga ginagawa, panay bahagi ng preparasyon niya sa 2028, eh. Kaya nga si General Torre medyo napipikon sa kanya, eh. Lagi siyang pinag-iinitan nito ni Jun Vic Rimulya. Oh, mas lumilinaw na nga ngayon kaya malamang sinibak si Torre bilang PNP chief. Kasi alam ni Jun Vic Rimulya na kapag PNP chief si Torre, ito ang laging laman ng balita, hindi siya. Ang laging pag-uusapan ay si Torre, hindi siya. PNP chief siya pero mas laging laman ng balita. Hindi, DILG secretary siya pero ang laging laman ng balita si Torre, PNP chief. Na-insecure si Jun Vic. Kasi nga, kung may plano nga naman siyang magpresidente, pwede pa ngang kalaban niya si Torre. Oh, yan yung ano ngayon ni Jun Vic Rimulye. Lahat ng mga ginagawa niya, mga plano niya at sinasabi niya, laging kakabit sa posibleng pagtakbo niya sa 2028. Katulad ngayon, gusto niya talagang mahuli si Atong Ang, so tataasan niya yung reward. Ah, ano naman yan eh, hindi magandang policy yan. Pangalawa, pupunta daw siya ng Portugal para kausapin si ano, sus, ang drama talaga ano. Siyempre habang nasa Portugal siya, lagi siyang laman ng balita, ha? At kung mapauwi niya nga si Saldico, ay talagang magiging laman siya ng balita. Yun naman ang gusto niyang mangyari, na siya ang lamni ng mga balita. Ah, ayan. Kaya medyo ano eh, marami nagre-react na. Si Junvic Rimulya, pulitika na ang iniisip. Kumbaga, hindi na trabaho lang. Talagang mayroon ng interes sa politika. Yun na yung ano eh. Mm, yan. Kaya maraming nagre-react sa kanya. Ah, okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.